Muntik na ako himatayin doon Praise, magandang umaga sa inyo. Ang oras ay 10:30. So, tayo po ay mag-aaral ang salita ng ating Panginoon dahil ang sabi ng Bible ay ang kanyang salita ay mangyayari. Alam niyo ang salita ng Diyos, bawat panahon ay meron pong kaganapan yan. At sa buhay natin, sa ating, hindi ka man naglilingkod, hindi ka man mananampalataya, merong isang panahon, ang tawag ng propeta ng Diyos is a junction of time, kung saan kailangan mong magdesisyon. Ang junction ay tatawid ka sa kabila. Paano dito? Mayroon junction dyan, di ba? So, pagtawid mo ng junction, another yon. So, sa panahon natin dito, tanda natin, tayo sa mundong ito ay mga alien tayo rito. Pag sinabing alien, lahat tayo sa mundo ito, walang permanent dito. Lahat po tayo ito ay testing ground ng isang mananampalataya. Alam natin ang ating mga magulang ay inilagay sila sa halamanan ng Eden para sila ingatan. After nang sila ay gawin, ay inilagay sila ng Diyos upang sila ingatan. Pero dito ay binigyan sila ng kautusan. Kaso ang tao ay nagkasala at si Eva ay nadaya at si Adan ay nagkasala sa pagsalansang niya sa kautusan. Hindi si Adan nadaya. Ang nadaya ay ang babae. Si Kristo hindi nadaya. Ang iglesia ang nadaya. So tinubos ni Adan ang iglesia, ang kanyang asawa, para huwag itong mapahamak. Alam ni Adan, papatay ng Diyos yun, yung kanyang asawang si Eva. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, dinamaya niya yung kanyang asawa. Napunta sa kanya ang kasalanan dahil nasa kanya ibinigay ang utos na huwag kayong kakain ng pag-aalam ng mabuti at ng masama. Ngayon, ganun din ang tipo sa ating Panginoon Kristo. Walang kasalanan si Kristo. Pero inilagay ang lahat ng kasalanan sa balikat ni Kristo, ipinatong sa kanyang kasalanan dahil sa pagdamay sa kanyang iglesia. Kasi lahat tayo mapapahamak, lahat tayo ay patungo sa kapahamakan. Tinubos lang tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, mahalagang patuloy nating pinag-aaralan na gaano ba ang efficacy ng dugo. Meron bang efficacy? Meron bang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo sa atin? Kaya nga, sa bayang Israel, nang sila po ay maglakbay from the Egypt, nang nanduroon sila sa Egypt, meron pong ipinagawa ang Diyos sa kanila. Pero bago tayo pumunta ron sa kalagayan na yon, puntahan po natin sa Exodus chapter. Saan nyo gustong bumasa ako? Gusto ko yung English Paki-plus na lang sa Tagalog. Sa Exodus chapter 3, ito po ay ang panahon ng si Moses ay nanduroon po, nag-aalaga siya ng mga kawan o mga tupa ng kanyang biyanang si Jethro. Dahil si Moses ay ipinanganak po doon sa Egypt, pero ang lahat ng mga batang lalaki kailangang itong patayin. At inutusan si Sipra at si Pua, na lahat ng mga batang lalaking ipanganganak ay itapon nyo dun sa Nile River upang ipakain sa mga buhaya. Dahil hindi na po nakikilala ang Israel na mga leader noon, patay na si Joseph, patay na ang 12 patriarka, at may pumalit na panibagong hari ng Ehipto na hindi sila kinikilala. So ang nangyari ngayon, sila po ay pinagpapapatay. Kaya itong si Moses, nung siya ipinanganak, doon kinuha yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, hinango buhat sa tubig ang pangalang Moses. Drawn from water. Yan po ang kahulugan ng pangalang Moses. Ipinanganak si Moses, at siya ay itinago ng kanyang nanay, pero habang tumatagal ay hindi siya maitago na dahil of course umiiyak itong batang ito pag nagugutom. Kaya nagdesisyon yung kanyang nanay na ipaanod na lamang ito doon sa ilog ng Nile River. Inilagay puro sa isang basket na nilagyan ng sahing, at kasama yung kanyang kapatid na si Miriam, habang naliligo sa unahan ang anak ng haring babae ng Paraon, at doon ay pinaanod at inampun niya ito. Nagustuhan naman na itong batang ito, dahil maganda nga si Moses, cute siya, inampon noong anak na babae ng Paraon.
Ngayon, nung ito po ay inampon, puntahan mo lang sa chapter 1 yan. Makikita mo yan, chapter 1, chapter 2, makikita mo yung kasaysayan na yan. Ngayon, nung inampon yan, sabi niya, humanap kayo ng babaeng makapag-aalaga nito. At yun yung nanay din ni Moses ang nag-alaga doon. Inalagaan, pinalaki, itong si Moses ay pinag-aral doon ng magulang niya para maging siya ang magiging haring kapalit ng paraon. Pero isang araw ay biglang tumibok ang puso ni Moses. Exodus chapter 1, Exodus chapter 2. Puntahan niyo yan, baybayin niyo yan. At nung makita niyang pinatay yung kanyang kababayan, ang ginawa ni Moses ay pinatay niya ngayon yung Egyptian na pumatay doon sa kanyang mga kababayan. At ito ay tinakpan niya, binaon niya sa buhanginan, na itago niya ang isang krimen na sa akala niya ay walang nakakita. Hanggang isang araw ay merong mga nag-away na mga kababayan niyang Hebreo at ito ay kanyang inawat. Pero hindi ito nagustuhan, manapa ay napasama itong si Moses at sabi niya, ikaw ba ay gusto mo rin maghukom sa amin? Hindi ba't pinatay mo yung Ehipsyo, yung tagapag-atag ng paraon? At ang nangyari po dito, si Moses po ay tumakas. Dahil nabalita ang ginawang pagpatay ni Moses, doon po sa Egyptian na tauhan ng haring paraon. At ang katumbas niyan ay kamatayan. Nagtago siya, ang edad niya ay 40 years old nang siya po ay umalis ng Ehipto. Pero siya ay nanatili doon po, backside of the desert. Dinaanan niya yon, mahirap yon dahil kamatayan ang pwede niya. Naglakad siya sa disyerto na yan, and then doon sa pagkatapos niya, nasumpungan niya yung si Jethro at nagkaroon siya ng asawa doon. Ang pangalan ng asawa niya ay si Sephora at merong anak yan. Yung panganay ay si Gersom at yung ikalwa ay si Eleazar. Yan po yung kanyang naging buhay doon. Pero pagdating sa chapter 3 ng Exodus, mga kapatid, dahil sa chapter 2, humihibik na ang Israel. Humihiling na sila ng paglaya, nahihirapan na sila. At yung kahirapang nararanasan po nila doon ay dahil sa pinapahirapan sila ng hari ng paraon. Ang trabaho po nila ay gumawa ng mga bricks. Yan po ay parang hollow blocks. Yan ang kanilang ginagawa sa pang-araw-araw nilang buhay. Wala silang ginagawa kundi yurakan doon sa putikan ang mga straw upang madurog at maging ito po ay bricks o hollow blocks. Napakahirap ng kalagayan nila roon. Maaaring pwede mong tanungin ako na ganun na ba talaga? Sobrang kahirapan. Parang katulad ng karanasan natin sa mundong ito. Hindi ba tayo po ay hirap na kahit na po tayo ay gusto nang tumigil sa pagtatrabaho, pero wala po tayong magawa. Dahil tayo ay patuloy na naghahanap buhay. Meron din namang maayos ang kabuhayan sa atin, pero nahihirapan pa rin sa kanilang espiritual na buhay. Wala pa rin siyang kapahingahan. Ganon po ang buhay ng bayang Israel doon po sa lupain ng pagkaalipin. Kaya sila ay naalaala nila ang pangako ng Diyos. Sa loob ng 400 taon mahigit, saka lamang nila naalaala, na-recall nila na meron palang pangako ang Diyos para sa kanila. Dahil alam din ng Israel sa pagpapalit-palit ng kanilang sanin-lahi, dahil ika-4 na sanin-lahi na po ito, isinasabi na darating ang panahon, ang payo sa amin, ang huling binitawang salita ni Joseph, maging yung kanyang tatay na si Jacob. Ang sabi ni Joseph nga ay dadalhin niyo ang aking buto pag alis niyo sa lugar na ito dahil ibabalik kayo ng Diyos doon sa dati nating lupain. At yun po ay kanilang pinanghawakan na darating ang isang araw, merong isang propetang lalabas para sa kanila upang sila ay palayain buhat po doon sa pagkaaliping pisikal sa lugar ng Ehipto. At yan po, mamaya ay ating matutunghayan na meron ding propeta, sabi ni Moses sa kanila, susuguin ang propeta sa inyo. So, susugo ang Diyos ng isang katulad ko na propeta. At yan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung paano pinalaya ni Moses ang bayang Israel, buhat po sa kanilang pisikal na pagkaalipin doon sa lupain ng Ehipto, tayo rin naman ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo sa espiritual na pagkaalipin dito sa mundong espiritual na Ehipto.
Yan po ay type and shadow ng Old Testament patungo sa New Testament. Makikita natin dito, nung sa Exodus chapter 3 verse 1, ay nagpakita ang anghel ng Panginoon, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. At dito po, sabi rito, habang siya ay nandun sa backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Ang ibig sabihin ng Horeb ay desert. Desert, iba yung desert. Desert o disyerto. Yan po ang ibig sabihin, desert. Disyerto po yan. Now, sa verse 2, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and bush was not consumed. Paglingon ni Moses, nakita po niya, pinagmamasdan niya, sabi niya, ano yung ningas ng apoy na yon? Na mula sa gitna ng mababang punong kahoy, yung bush, mababa lang po yun. Habang pinagmamasdan niya ito, sabi niya, bakit nagdiningas yung kahoy? Pero ang punong kahoy na ito ay hindi natutupok. At alam po ba ninyo, yan ay tumitipo sa bayang Israel. They were under the pressure, under the fire. Nasa mabigat na pagsubok, nasa mabigat na kahirapan ang bayang Israel. Pero hindi sila hindi sila natutupok. Bangamat matinding apoy yung kanilang nararanasan, ipinapakita rito ng anghel ng Panginoon, ito ang kalagayan ng iyong bayan, Moses. Kailangan mo silang palayain. And when the Lord saw, he turned and aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Yan po ay mababasa. Verse 4, sundan nyo lang ako. Yan, nung makita, sabi niya tinawag, Moses, Moises. Sumagot si Moses, sabi niya, narito po ako, here I am. And verse 5, and he said, draw not night hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place wherein thou standest is holy ground. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. So yung bundok ng Horeb na yon ay naging banal dahil nanduroon po ang presensya ng ating Panginoon. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nanduroon po ang kabanalan. Kaya pinatanggal sa kanya yung kanyang panyapak. At sabi pa ng Panginoon sa kanya sa verse 6, moreover, he said, I am the Lord of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Tatlo yung binanggit, Abraham, Isaac, and Jacob. Sila po yung Diyos ng ating mga magulang. Sabi niya ako yun, at si Moses nga ay nagtakip ng mukha, sapagkat si Moses ay natakot na tumingin sa Diyos. Yan po ay pagbibigay galang, pagkatakot. Hindi kayang i-contain ng tao na tumingin sa Panginoon. Dahil si Moses ay isang makasalanan, he hid his face, sabi ng Bible. Kaya ganun din tayo kung bakit minsan hindi tayo makatingin ng diretso because of our sins. Meron tayong kasalanan. Kaya kita mo, pag may utang yung kapitbahay mo, pag nagsalubong kayo sa daan na hindi siya makatingin, di ba? Kasi may kasalanan siya, nahihiya siya. Maliban lang, talagang proud pa siya. Oh, konti lang naman utang ko sa iyo. May utang ka rin naman kay ganito. Diba? So, dahil sabi ng Biblia, sa verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, nakita ko yung kadalamhatian ng aking bayang Israel, na nandun sila sa lupain ng Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing, dahil sa mga tagapag-atag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Makikita mo na ganun ang tao sa panahon ng kahirapan, saka lang sila tatawag sa Diyos. At dininig naman sila ng ating Panginoon dahil obligado ang Diyos na mag-response
sa panalangin ng kanyang bayan, ng kanyang anak. And I come down to deliver them out of the hand of Egyptian, and to bring them up to the land, unto the good land, and a large unto the land, flowing with the milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Ano sabi riyan ng ating Panginoon? Ako'y bumaba upang iligtas sila sa aking kamay, sa mga Egyptian. At sila ay dadaling ko sa lupang binubukalan ng gatas at ng pulot. But of course, ang Diyos ay gagamit ng instrumento. Kaya sa bawat iglesia ng kapanahunan, may mga instrumento ang Diyos. Merong star messenger na ipinapadala. Kahit sa bawat individual, merong ipinadala ang Diyos sa inyo. Para ano? Para hanguin kayo doon. Sa verse 9, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. And I have also seen the oppression wherewith the Egyptian oppress them. Yan po yung ginagawa sa kanila. Kaya sabi niya, come therefore, I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Inutusan niya yon. Si Moses ngayon ay kinumisyon ng Diyos upang palayain ang bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Israel. Pero tingnan mo, bilang isang tao, ano po ang response ni Moses? Kaya maging sa atin, ganyan din tayo. And Moses unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Sino ako? Sabi ni Moses, upang pumaroon kay Paraon, upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel. Sino tayo? Minsan tatanungin mo sarili mo, sino tayo? Sino kayo para sa inyong mga kamag-anak? Sino kayo para sa inyong kapatid? Sino kayo para sa inyong mga magulang? Sino kayo para sa inyong mga kaibigan na sinugo ng Diyos upang ano? Ilabas sila buhat sa spiritual Egypt. Pero tingnan mo ang sabi ng Panginoon. And He said, certainly I will be with thee, and this shall be token unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth the people of Israel, people out of Egypt, he shall serve God upon this mountain. Tunay na ako'y sasayo. Yan po ang isang magandang pangako ng Diyos sa atin. Tunay na ako'y sasayo. Di ba yan ang sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Bibigyan daw tayo ng token. Kung si Moses ay binigyan ng token, meron din tayong bibigyan din tayo ng token. Iba yung ang token. Iba yun. Kinig kayo. Ito ay tanda. Bibigay yon. Behold, when I come unto the children of Israel, I say unto them, verse 13, the God of your father has sent me unto you, and they shall say me, what is his name? What shall I say unto them? Pag sinabi nila, ano ang kanyang pangalan, ano sasabihin ko sa kanila, ano ang pangalan mo? Ito ang sabi ng Diyos kay Moses, I am that I am. Sabihin mo'y ako nga, ako yaong ako nga. Yan ba talaga ang pangalan ng Diyos? And He said, thou shalt say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Ako nga. Ano po ang ibig sabihin ng yaong ako nga? Ako yaong ako nga. Ako yung nagpapalaya, ako lahat ng gumagawa, ako lahat. Ako ang may likha ng langit at ng lupa. Ako ang gumawa humulma ng buhay mo. Ako lahat. Yan po ang ibig sabihin. Alam ng Israel kung sino ang Diyos nila. Bagay na hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil oras na binanggit nila ng walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos, ang katumbas nito sa Israel ay kamatayan. Pwede ba nating mabanggit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan? Yes. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos in vain. Sa walang kabuluhan, pakikipagdebate sa mga bagay na hindi spiritual, sa mga bagay na karnal. Sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya sabi ng Biblia, and God said, moreover, verse 15, unto Moses, thou shalt say unto the children of the Israel, the Lord God of your fathers,
The God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob has sent me unto you. This is my name forever. And this is a memorial unto all generations. Ito ang magiging pinakaalaala sa lahat ng inyong mga lahi. Kaya nga, mga kapatid, even the Israel, alam nila ang pangalan ng Diyos. Pero dahil sa mahabang panahon na they were under the bondage of Egyptian Empire, nalimutan na rin nila ang pangalan talaga ng kanilang Diyos. Ng iisang Diyos na tunay, na lumikha ng langit at ng lupa, nakalimutan na po nila yan. At sa pamamagitan ni Moses, ipapakilala ni Moses ang Diyos ng Diyos ng Israel. At sabi sa kanya, go and gather the elders of Israel together and say unto them, the Lord God of your fathers and God of Abraham and Isaac of Jacob appeared unto me, saying, I have surely visited you and seen that which is done to you in Egypt. Yan ang sabi riyan. Dahil nakita ko kung paano kayo pinahirapan, dadalawin ko kayo. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and Hittites, and the Amorites, and Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto the land flowing with milk and honey. Bakit ganyan ang pangungusap ng Diyos? Sabi ng Diyos, aalisin ko kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa isang lupaing binubukalan ng gatas at ng pulot. Alam po ninyo, alam ng Diyos ang tao na sa tuwin ng pangangakuan ng tao, naghahanap ng kapalit ang tao. Alam niyo ba yan? Kaya sabi ng Diyos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Laging ang gusto ng tao merong kapalit, at alam ng Diyos ang katangiang ito ng kanyang nilikha. Kaya nga, pag ikaw ay, ano naman ang mapapala ko dyan? Gusto mong sumama sa amin? Ano naman ang mapapala ko kung sasama ako sa inyo? Laging inaasahan na merong kapalit. Kaya nga, pag nag-business yung tao, halika, sumama ka sa amin, magbi-business kami. Magkano naman ang kikitain ko riyan? Hindi ba yan ang tanong kagad natin? Alam ng Diyos na ganun po ang tao. Kaya ang pangako ng Diyos sa Kanya, dadalhin ko kayo sa isang lupaing binubukalan ng gatas at ng pulot. At nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tayo pinangakuan na magandang buhay, kundi ang sabi, meron tayong buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Sa oras na ikaw ay tumanggap, sumampalataya ka, dahil gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus ay magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. At yan po ang magandang pangako ng Diyos sa atin. Ang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero makikita natin dito sa bayang Israel, kung sila ba talaga ay nakarating sa lupang pangako, ayon sa pangako ng Diyos sa kanila. At kung hindi sila nakarating, ano ang dahilan, ano ang nagudyok sa bayang Israel upang sila po ay hindi makarating sa lupang pangako. And they came, and they said, and they shall, verse 18, and they shall hearken unto thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us, and now let us go. We beseech thee 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Ito po yung utos sa kanila. Sabi niya, ngayon, dinggin ninyo matatanda, mga leaders po yan. Sabi niyan, pupunta kayo kay Paraon at inyong sasabihin, ang Panginoon, ang Diyos ng Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Ngayon, pahintulutan nyo kaming maglakbay ng 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon namin Diyos. 3 days ang kanilang gagawing paglalakbay at doon ay maghahandog sila, gagawa sila ng altar, maghahandog sa Panginoon. 3 days po yan, mga kapatid. Yan. And then, bakit nga pala hindi sila pwedeng doon na lamang? Kasi yan ay makikita natin na sila sabi, dito na lamang. Okay.
Tuloy muna natin. I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by mighty hand. Alam ng Diyos. Hindi papayag ang hari ng Ehipto na kayo ay papayagang yumaon upang magsamba. Hindi nyo ba napapansin na kahit tayo, sa araw ng Sabado, ay hindi tayo pinapayagan ng kaaway na magsimba? Agree ba kayo dyan? Minsan ay marami kayong makikitang mga labahan, mga trabaho sa bahay. At kung minsan ay may darating pang kaibigan o kamag-anakan na galing sa malayong probinsya, at yun ang dahilan kaya hindi kayo nakakarating ng gawain. Mali. Maling-mali dahil itong Israel, sabi ni Moses, pahintulutan mo kami. In verse 20, ang sabi ng verse 20, and I will stretch out my hand, and smite Egypt with all the wonders I will do in the midst thereof. And after that will let you go. Ano ang mangyayari? Ang sabi riyan, sa verse 20, iuunat ko ang aking kamay, sasaktan ko ang Ehipto ng buong kababalaghan. Ganyan po ang gagawin ng Diyos. And I will give these people favor in the sight of the Egyptian. And it shall come to pass that we may go. They shall not go empty. Hahayo kayo na walang dala. Meron kayong dala pag alis ninyo. Kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang asawa. But every woman shall borrow of her neighbor, of her that sojourneth to her house, jewels or silver and jewels of gold, and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptian. Huwag kayong magalalang umalis sa sanlibutan, mga kapatid ko, dahil yan po ang pangako ng Diyos. Uhubaran ko ang Ehiptong ito, at lahat ng kayamanan ay ibibigay ko sa inyo. Yan ay makikita ninyo sa kanilang paglaya, nang sila po'y palayain sa Exodus chapter 12, Exodus chapter 13. Ano po ang nangyari sa kanila? Nang gabi na yon na dumating ang anghel ng kamatayan, lahat ng panganay na lalaki ay pinatay doon, na walang tanda ang kanilang sambahanan. Dahil ang sabi ng Biblia, when I see the blood, I will pass over you. Namatay lahat sila. At kinabukasan, bago sila umalis, sinamsam nila ang lahat ng mga kayamanan ng Egyptian. Bakit tayo natatakot na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Samantalang sasamsamin natin ang lahat ng kayamanan na yan. Hindi ba yan ang pangako ng Acts 2:38? Repent and be baptized every one of you for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Upang tanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang ino-offer ng kaaway? Hindi ba yan ang kayamanan ng sanlibutan ito, na dapat ay magiging pag-aari mo kung ikaw lamang ay tatalima sa Panginoon? Hindi ba't ini-offer ni Satanas sa Matthew chapter 4 sa ating Panginoong Jesucristo, na kung sasamba ka lamang, luluhod ka lamang, ang iyong tuhod sa akin, ibibigay ko ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito? Hindi ba't yan ang ini-offer din ng kaaway sa atin? Asan ang mga mananampalatayang nakasama natin from the beginning? Asan na sila ngayon? Nabubuhay sila, patuloy na namumuhay sa kamunduhan, sa kalaswaan. Mga kapatid, bakit? Dahil sa pagnanasang yumaman. At yan sabi ng ikalawang Timothy o 1 Timothy chapter 6, kung hindi ako nagkakamali, sa mga nagnanasang yumayaman ay kapahamakan ang kanilang pinatutunguhan. Kaya sabi niya, pagbawalan mo sila. Hindi masama ang yumaman, kasi talaga naman payayamanin ka ng Panginoon. Pero susubukin ng Panginoon kung karapat-dapat kang mag-handle ng kayamanan. Katulad ng propetang si Job, dumaan sa trial, suffering, testing, obstacles of their lives. Pero after noon, sabi niya, Job chapter 23 verse 10, pagkatapos nito, I comfort like a gold. Kaya na niyang i-handle yung kayamanan na yon. Dahil kung ikaw ay yayaman at hindi mo kayang i-handle yan, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan.
Kaya mas maganda ang habang ikaw ay yumayaman, umuunlad, nagkakaroon ka ng mga kayamanan, material na bagay, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang iyong pundasyon ng iyong buhay. Dahil tandaan ninyo, money is the root of all evil. Ang kayamanan, ang salapi, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. Tama ba yung sinasabi ko? Kita mo, meron na raw bagong school ngayon. School of the Contractors. Flood control. At napakalalaki ng mga kinikita ng mga politikong ito. Hindi ba? Napakalalaki ng kita nila. Imagine, yung in-interview, 40 luxurious car, dahil lang mayroong payong. Kaya niya raw binili. Samantalang ang buong sambahin na nagsasuffer na ng ganitong kalagayan natin. Isipin mo kung ano ang mindsetting ng tao. Tayo, iwalay ang kaisipan natin dyan. Let this mind be in you, which is Christ Jesus. Magkaroon daw tayo ng pag-iisip na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nung inioffer sa Kanya, baliwala yan. Pero kung alam lang natin ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, babae man o lalaki, kanyang kapwa, lahat ng tumatahan sa kanyang bahay, yung mga hiyas, yung mga pilak na yan, mga ginto, mga damit, ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae at inyong sasamsaman ang mga Ehipto. Huhubaran natin sila. Atin lahat po yan. Mga kapatid, pero tingnan ninyo, pagdating sa chapter 4, may problema rin dito kay Moses. Nag-aalinlangan din siya. Katulad din natin, nag-aalinlangan din tayo. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto me, unto thee. Sabi niya, hindi naman nagpakita ang Diyos sa iyo Anong palatandaan? And the Lord said unto, what is that in thine hand? And he said, a rod. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Ngayon, anong ginawa niya? Itinapon niya sa lupa at ito'y naging ahas. Ano nangyari? Natakot si Moses, tumakbo siya Dahil naging ahas yung tungkod. Pero sabi ng Diyos, hawakan mo yung buntot. At nung hawakan niya yung buntot, na nung balik uli, naging tungkod na naman ito ni Aaron, ni Moses, I mean. They may believe that the Lord God of their fathers of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob that appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, put now in thy hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Nung kanyang ipasok yung kanyang kamay sa kanyang sinapupunan at ng kanyang ilabas ang kamay, meron ng leprosy. May ketong na siya. Maputing parang niebe. Pero nung kanyang ipanumbalik muli, nawala po yan, mga kapatid. 10 himala ang ipinakita. 10 signs ang ibinigay sa kanya. Pero bilang isang tao, si Moses ay walang ginawa, kundi mga tuwiran sa Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia, sabi niya, puntahan natin nang sila po ay nanduro na. Sabi niya, tuturuan kita, Moses. Hindi naman ako magaling mangusap Minsan ganyan ang pangatwiran. Hindi ako marunong mag-share. Pero ano ang sabi ng Diyos? Anong ginagawa ng kapatid mong si Aaron? Gagawin kitang Diyos, Moses, sa harap ni Paraon. At yung kapatid mo ay isang propeta. Yung napanood ninyo na 10 Commandments, merong mali ron. Ano ang mali ron? Si Moses ay nagsasalita, nakikipag-usap kay Paraon. Hindi po. Si Moses ay nakatayo, samantalang nasa kanan niya si Aaron. Si Aaron ang spokesperson. Sinasabi lamang ng Diyos kay Moses, pagkatapos si Aaron ang magsasalita. Si Aaron ang gumaganap. Ganun po ang nangyari riyan. Kaya ang nagsasalita rito ay walang iba kundi si Aaron. Kaya sila ay nagpunta ron. Inutusan. Kaya merong isang gusto kong ipakita sa inyo.
Sa Exodus chapter 4, verse 20, "And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and returned unto the land of Egypt, and Moses took the rod of God in his hand." Ano po ang ginawa niya? Isinama niya yung kanyang asawa at kanyang mga anak. At sinakay dun sa asno, kaya sila'y bumalik sa lupain. Dala-dala niya ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Kasama niya sa paglilingkod ang kanyang pamilya. At maganda yon. Dahil yon ay utos ng Diyos sa kanila. Pero tingnan ninyo, mayroong problema kay Moses. "And the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go." Moses, pumunta ka, pero patitigasin ko ang puso ni Paraon at hindi kayo papahintulutang yumaon. Ganyan po ang ginagawa ng kaaway ng sanlibutan. Pipigilan kang maglingkod sa Diyos. Pipigilan ka na ikaw ay lumago sa iyong buhay espiritual na Kristiyano. Pipigilan ka, gusto ng kaaway manatili ka dyan. Remember na nanduro ang mga Israel, alipin sila ng Ehipto. Tayo rin ay alipin ng sanlibutang ito. Kaya ayaw din ng kaaway na tayo ay aalis. Pinakikinabangan tayo ng kaaway. Paalisin ko ba si Sister Marjorie, si Sister Janice, sa aking kumpanya kung alam kong pinakikinabangan ko sila? Magaling silang magmanipula ng mga papeles para ang aking tax ay 1,000,000 lang sa halip na 100,000,000 ang aking tax, hindi ko sila paalisin. Dahil nakakatipid ako ng napakalaki, 99 million. So, ganoon ang ginagawa kay ni Paraon sa bayang Israel. Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Kaya sabi ng Diyos, hindi papahintulutan na yumaon ang iyong bayan. In verse 22, "And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn." Ang Israel ay aking panganay, sabi ng Panginoon. Siya ay aking anak. Okay. Verse 23, "And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn." Anong sabi ng Panginoon? Pahintulutan mo ang aking anak na yumaon upang siya ay makapaglingkod sa akin. At ayaw mo siyang payaunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. Ginawa ba ng Diyos? Yes. Lahat ng panganay ng alipin kay Paraon at lahat ng alipin, pinatay ng Diyos yan. Lahat ng panganay. Damay-damay lahat sila. Mga kapatid. At sa verse 24, dito'y makikita mo, habang sila ay naglalakbay, nagkaroon ng matinding karamdaman si Moses, na halos kanyang ikamatay. "And it came to pass by the way in the inn, that the Lord met him and sought to kill him." At nangyari sa daan, sa dakong panuluyan, ay sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Inutusan ng Diyos para palayain ang bayang Israel. Mga kapatid, 2,000,000 yung kanyang palalayain. Pero sa sitwasyong ito, bakit papatayin ng Diyos si Moses? Samantalang siya ay, ang komisyon niya ay palayain ang bayang Israel. Yan ang utos ng Diyos sa kanya. Pero bakit papatayin siya ng Diyos? Bakit nagkaroon siya ng matinding karamdaman? Alam niyo kung bakit? Meron siyang ginawang pagkakamali sa Panginoon. Tandaan po natin, isa lamang ang gagawin mong pagkakamali sa Diyos, merong consequences na harapin ka sa harapan ng Panginoon. Verse 25, para makita lang natin. "And Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me." Ano sabi nung asawa niyang si Zipporah? Mga kapatid, ikaw, tunay na ikaw ay asawang mabagsik. Habang sila po
ay palalayain nila ang bayang Israel. Hindi kailanman magbabago ang programa ng Diyos. Lahat ng 8 years old na lalaki, 8 days na lalaki na ipapanganak sa ikawalong araw, Moses, according sa Abrahamic Covenant, lahat yan ay kailangan mong tuliin o i-circumcise. Yan ay batas ng Diyos. Makinig kayong mabuti. Hindi, pag anak ninyo, circumcise ba? Ha? Lahat kailangang i-circumcise. Dalawa yung anak niyan, si Gershom at si Eleazar. Yung panganay si Gershom, tinuli yun. Tinuli ni Moses yung kanyang panganay na anak. Pero sabi ni Zipporah, subukan mo na yung bunso'y i-circumcise mo. Maghahalo ang balat sa tinalupan, Moses. Tandaan mo yan. Huwag na huwag mong tutuliin yung pangalawa. Dahil si Zipporah ay isang Egyptian woman. Mga kapatid, hindi practice nila ang circumcision. Kaya sabi niya, subukan mo lang. Kakasubukan tayo, Moses. Maghahalo ang balat sa tinalupan. To prevent na magkaroon sila ng argument. Hindi sila mag-away na mag-asawa. Sabi, hindi ko na nga lang tutuloyin yung aking asawa, yung aking anak na bunso. At yan po ang dahilan kung bakit siya ay gustong patayin ng Diyos. Naalala nyo si Brother Branham na papunta doon sa grupo ng mga tinatawag na Holy Rollers at inutusan siya ng Diyos na pumunta ka doon para mangaral. Sino nakabasa na nung aklat? May aklat na kay Sister Joyce. At habang sabi nung kanyang biyanan, huwag mong madala-dala yung anak ko dun sa mga holy rulers na yan, ha? Ano ang ginawa ni Brother Branham? Sinunod niya yung kanyang biyanan. Ano ang nangyari sa buhay ni Brother Branham? Namatay yung kanyang asawa. Namatay yung kanyang anak. Namatay yung kanyang tatay. Namatay yung kanyang kapatid na panganay nila. Yan ang resulta. Sa pagtanggi sa pagkatawag ng Diyos sa propetang si Brother Branham. At yan ang kalagayan ng propetang si Moses nang siya po ay tumanggi na i-circumcise ang kanyang anak na si Gershom. Dahil lamang sa kagustuhan ng asawang wag mo siyang subukan mo lang na i-circumcise siya. At nung siya po ay magkaroon na ng matinding karamdaman dahil mahal siya ni Zipporah, malapit-lapit na siyang mamatay. Alam niya, ni Zipporah mamamatay ang kanyang asawa. Ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng isang matalas na bato at kanyang pinutol ang masamang balat ng kanyang bunsong anak. Napilitan siya na tuliin yung kanyang bunsong anak. At sabi niya, thou art a bloody husband to me. Ikaw ay isang madugong asawa sa akin. Isa kang mabagsik na asawa. Ano po ang aral na pwede nating makuha dito? Lahat ang ating mga anak, habang yan ay nasa iyong sambahinan, kailangan mong i-circumcise sila. Habang kayo ay nandirito sa sambahinan ng Panginoon, obligado ako na i-circumcise ko ang bawat isa sa inyo, mga kapatid. Kung ayaw niyong magpa-circumcise, wala po ako magagawa. Pero ginagawa ko lamang ang circumcision. Saan? Sa pisikal? Hindi naman sinicircumcise yung babae, lalaki lang ang sinicircumcise. Ang sinicircumcise, ang sabi ng apostol na si Pablo, ay walang iba kundi ang ating heart. Ang ating puso, ang ating tinutuli, dahil yan ay marumi. Nasabi ng Jeremias, ang pinakamapandaya ay walang iba kundi ang puso ng tao. Kaya kailangan ma-circumcise ang puso natin. Pero hindi ibig sabihin ang mga anak natin ay hayaan natin. Kailangan natin, obligasyon ng mga magulang na ang kanilang anak ay i-circumcise po nila yan. Dalhin sa gawain ng Panginoon dahil doon ang circumcision. Yung tigas ng kanilang puso, mga kapatid. Ano ang ginagawa? Pinatitigas ng kaaway ang kanilang puso. Kaya pagdating, alam nyo, pag ang bata ay sinanay mo sa Word of God, habang lumalaki yan, hindi hihiwalay siya sa salita ng Panginoon.
Proverbs chapter 22 verse 6, train your child that he shall go. When he is old, he will not depart from it. Depart, hindi, he will not depart. Hindi hihiwalay. Putahan niyo, Proverbs 22 verse 6. Ano sabi ng Proverbs 22 verse 6? Turuan ang bata sa dapat na kanyang lakaran upang sa kanyang pagtanda, hindi niya yan hihiwalayan. Ano ba yung lalakaran niya? Yung panuntunan ng Diyos. Yun ang kanyang dapat na lakaran. Ang salita ng Diyos ang kanyang dapat na lakaran. Habang yan ay nasa poder mo, habang bata pa lamang. Obligasyon nating turuan sila. Mga kapatid, dahil yan ang utos sa kanila. Alam niyo ba yan ang Shema? Puntahan natin, Deuteronomy chapter 6. Shema or Esma. Hear the Lord, hear God, O Israel. Deuteronomy chapter 6, verse 1. Now these are the commandments and statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither you go to possess it. Ito po yung mga utos, ito yung mga palatuntunan ng Diyos na iniutos sa bayang Israel. Bago sila umalis ng Ehipto, bago sila naglakbay sa Ehipto, at bago sila papasukin sa lupang pangako, ibinigay ang Diyos sila sa kanila, yung greatest commandment. After fasting of 40 days ni Moses sa Mount of Horeb. Ito yung mga kautusan. Ang batas ba, ang law ba ay nagpapahirap sa kanila? Hindi. Nag-i-elevate ng kanilang antas ng pananampalataya. Nag-i-elevate ng antas ng kanilang pamumuhay. Kaya merong law na ibinigay para sa bayang Israel. Dahil yung buhay nila makamundo. Nabuhay sila, they were influenced for 400 years. So yung buhay nila, yung pangungusap nila, yung pananalita nila, walang ipinag-iba doon sa mga Egyptian. Yung kanilang pananamit, katulad ng Egyptian. Pag umawit sila, ang beat nila is like Canaan. Pero, yung lyrics ay katulad ng Canaan, pero ang beat ay ang Egyptian. Hindi yun nalulugod ang Diyos sa ganun nilang kalagayan. Kaya naglagay ang Diyos ng bamantayan ng law to elevate their lives. Maitaas ang kanilang antas ng pamumuhay. Kaya merong mga batas. Yan ang purpose ng Panginoon kung bakit may batas. And the reason may mga batas ang iglesyang ipinapatupad para ma-elevate ang uri ng ating pananampalataya, pamumuhay, paglilingkod sa Diyos. Kung kayo ay magsimba rito, lahat kayo mga nakashort. Parang katulad nung kahit nga yun sa pinanggalingan nating reliyon, nagagalit din yung pare. Sabi niya, kayong mga kababayan, huwag kayong magpunta ng church kung kayo mga nakashort. May standard na rin sila, di ba? So sa atin, in all manners of living, sa lahat ng antas ng pamumuhay, kasuotan, kabanalan, yan ang sabi ng Biblia. Kaya yan yung commandments na ibinigay sa kanila. Sabi riyan, upang magawa sa lupa ay inyong paruroonan upang ariin. So may batas. Kung ang ating mga magulang na si Adan at si Eva, inilagay doon sa halamanan ng Eden para sila'y ingatan, alagaan, nilagyan sila ng batas na ito ang mag-govern sa kanilang buhay. Ang Israel, bago sila palayain, naglagay ang Diyos ng batas. At ang sabi riyan, upang ariin mo ang lupain, upang magawa mo doon sa lupaing paruroonan mo. And verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, thou in thy son, ikaw at ang iyong anak, and thy son's son, hanggang sa kaapu-apuhan mo, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Ano raw? Ingatan mo ang lahat ng aking mga kautusan, ang aking mga palatuntunan na iniutos ko sa iyo, sa iyong anak, at sa anak ng iyong mga anak. Hanggang kaapu-apuhan yan. Kung kaya mong umabot ng apo sa tuhod o hanggang apo sa talampakan, kailangang ituro mo ang kautusan ng Diyos. Kailangan ipakilala mo ang Diyos. Kailangan ang batas ng Diyos ang ituturo mo. Upang ang iyong araw ay lumawig.
ang iyong sambahanan, ay dapat batas ng Diyos ang umiiral. Pero pagdating ng hapon, ang lahat ng mga pamilya nagkakaisa. Saan? Sa panunood ng ano ba yun? Ano yun, Micah? Ay, kantadya, alam na alam. Dati, yung mga matatanda noon, bata pa kami, may orasyon noon, pagdating ng 6:00. Naku, kung makakurot pa naman, ang gagaling, dini pag na-late ka, ilang segundo lang, may orasyon nung araw, pag tumunog na yung kalimbang sa simbahan, tumutunog yun di ba? 6:00, takbuhan na kagad. Dahil ang mga nuno raw, mga duwende, baka raw, kesyo masipa mo, sa loob-loobin ko, sila nga nangang maliliit, paharang-harang pa ibig sabihin, disiplinado noon. Pero ngayon, mga kapatid, anong nangyayari? Sabi riyan, upang ang iyong araw ay lumawig. Ito yung Shema. Pag sinabing Shema, one God. Hear therefore Israel, O Israel. Verse 3 muna tayo, bago mag-verse 4 yung Shema. And observe to do it. Sabi riyan, isagawa mo sa ikabubuti mo, gawin mo ito, that they may be well with thee, and that ye may increase mightily as the Lord God of thy fathers hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Ang sabi ng Panginoon, dinggin mo Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa inyo ng Panginoon, sa inyong mga magulang, sa lupaing binubukalan ng gatas at ng pulot. Literal ba yan, na gatas at pulot? Hindi po. Plentiful yan. Saganang lugar yan. Hindi ka maghihirap dyan. Yan ang pangako ng Diyos. Bakit sila naghirap? Naglagay ng 2 batas ang Diyos. Deuteronomy chapter 28, verse 1 up to 15. Deuteronomy, blessing of obedience, Deuteronomy 28, verse 16, up to 40, kung hindi ako nagkamali, curse of disobedience. 2 batas yan. Na ibinigay sa kanila. Puntahan natin. Ano sabi? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Shema. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Wala kang ibang mamahalin ng higit, kundi ang iyong Panginoong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Paglilingkuran nyo sila, sabi ng Panginoon, paglilingkuran nyo ang Panginoon yung Diyos. At ang salitang ito, and these words which I command thee this day, shall be in thine heart. Yan ang dahilan pala mga kapatid kung bakit kailangang i-circumcise ang ating puso upang ang buong kautusan ng Diyos ay manatili sa ating puso. Sa puso inilalagak ang salita ng Panginoon. Ano ba ang nalaman ng ating puso, mga kapatid ko? What is the abundance of your heart? Your mouth is speak. Kung ang purong na lumalabas sa bibig mo ay pagtatamasa ng mga kayamanan, gusto mo ay magkaroon ka ng mga ganitong bagay, what is the abundance of your heart? Your mouth speak. Okay. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Makinig kayo, dahil ganito ang sabi ng verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga kapitbahay. Amen? Hindi. Sa iyong mga anak. And shall talk of them, which thou seated in thine house. Pag nauupo ka raw sa iyong bahay. And thou walkest by the way. Pag lumalakad ka sa daan. And when thou liest down, kahit pala nakahiga ka na, and thou risest up. Yan ang obligasyon pala natin. Ituro sa kanila.
Pag lumakad ka sa daan, mga kapatid, pagka ikay nakaupo sa iyong bahay, o nakahiga, bumangon ka, sa buong buhay mo, ang ituturo mo sa kanila ay ang salita ng Panginoon. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, they shall be frontlets between thine eyes. Itatali mong pinakatanda sa iyong kamay. At magiging pinakatali sa iyong noo. Ano ba yung kamay? Paggawa. Kailangan gawin mo yun. Ituro mo, isulat mo sa mga pintuan ng iyong bahay. Kaya yung iba, nakalagay doon sa bahay, God bless this home. Palitan nyo, God bless this house. Magkaibang house, magkaibang home. Ano sa Tagalog ang home? Ano sa Tagalog ang house? Magkaiba yan. Ang house ay bahay. Ang home ay tahanan. Tahanan ng ano? Yan ang sinira ng kaaway. Ang tahanan, ang kauna-unahang sinira ng kaaway. Sino ang sinira? Ang mga anak ng Diyos. Ang Diyos, ang siyang ama, siya rin ang ina. Bakit siya ang ina? May feminine gender ang Diyos. Dahil ang ibig sabihin, the one who breasted, the breasted one, El Shaddai. Yan ang isang katangian ng Diyos. Sino mga anak? Si Adam and Eve. At bumababa ang Diyos in the cool of the day. Tinuturuan ng mga salita ng Diyos, ng katuwiran ng Diyos. Because the Bible said, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Ano ba ang itinuturo natin sa ating mga anak? Salita ba ng Diyos ang ating tinuturo sa ating mga anak? Ha? Paano ba natin sila tinuturuan? Kung ang mga Chinese, mga kapatid, ang mga Chinese, bata pa lamang sila. Makikita mo, yung sino man pumunta sa mga tindahan ng Chinese, nandyan yung Chinese, yung may-ari, yung anak ng diriyan. Misan, yung Chinese bata ang nagkakahe. Ano yun? Kahera. Siya nagbibigay ng sukli. Agree ba kayo? Nakikita nyo ba? Kasi tinuturuan yung kanilang anak na one day, yung kanilang anak ay, ano mangyayari? Sila na rin ang mamamahala ng business na yon. Kaya bata pa lamang tinuturuan na yon. Sabi ni Sister Melody, Pastor, yun nga po mga driver namin, yung mga anak kasama-sama na rin pamasada. Kasi pag malaki na yun, yung anak na rin ang driver. Joke lang ha. Hindi naman sinabi. Nakita ko lang yun. Pero turuan na, ibig sabihin, doon sa mas mataas na antas natin sila maturuan, mga kapatid. Habang lumalaki sila, itanim natin salita ng Panginoon. Dahil habang lumalaki sila, tuturuan din sila ng kaaway. May kapatahimikin mo nga yung bata na yon. Bigyan mo yung cellphone para tumahimik yan. O, di tahimik naman yung bata. Ang panglibang ay ang sanlibutan. Alam niyo ba, anak ni Bill Gates, bago pinagamit ng cellphone, 12 years old. Dahil alam ni Bill Gates ang epekto niyan. Yung bata pa, pahawakin mo ng cellphone, pagdating ng 3 years old niyan, makikita mo habang lumalaki siya, makikita mo yung autism ng bata. Tingnan mo yung mga kabataan natin dito na addict sa cellphone. Mukhang autism. Ano ba yun? Autistic. Oh. Autistic na yung mga kabataan. Agree ba kayo na yung mga kabataan autistic na? Papakita ko sa inyo paano sila naging autistic. Lalakad sa kalsada. Kakain. Autistic na yan. Hindi na normal yan. Wala ginawa kundi cellphone. Yun ang kanilang buhay. Pati naman matanda, gano'n na rin.
kahit na pulubi, kahit na pulubi na ha, naka-Samsung pa. Ay, hindi na napayag ngayon ng mga mumurahing cellphone. Lahat, ang dami pa naman cellphone niya yung mumurahin, ano? Gat maaari kayong bumili ng Chinese product. Mamomonitor kayo niya. Alam niyo ba yung mga magaganda sasakyan ng BYD na yan? Hindi ang binibili ng mga nasa serbisyo. May mga nakakarga yan para mamonitor tayo lahat dito. Sabagay, wala naman tayong pambili. Pero lahat halos ng gawa natin, lahat ng ginagamit natin, kahit computer, mga kapatid. So, ganun dapat ginagawa natin sa ating mga anak. Tinuturuan sila. Hindi lang anak, kahit apo. Dapat turuan sila ng Word of God. Alam nyo, may isang pinakamagandang kostumbre akong pinuntahan lugar, Ifugao, Banawe. Kasi doon, yung isang bata ay bumitaw ng pagmumura. Alam mo, yung isang tao lumapit agad, kinausap, Tutoy, pwede kang kausapin, kanino kang anak? Huwag kang magsusunod, huwag kang magsasalita na gano'n. Masama yun, nagmumura ka. Opo, pasensya na po. Pasensya na po, apo. Sabi ng bata. Eh, dito sa atin, pitikin mo nga sa tayo nga, pinitik. Ikaw rin, pitikin mo nga. Bully. Yan, pangit na. Pero sa kanila na natutunan, kung sila ay nasanay ng gano'n, yung mga kabataan, hanggang sila ay sa kanilang paglaki, ay ang most discipline ng mga igurot na tao. So, gano'n din sa atin. Meron kang obligasyon. Naglilingkod tayo sa Panginoon, kailangan nating i-circumcise sila. Yan ang utos ng Biblia. Kailangan ma-circumcise sila. Kaso, yung problema sa atin, madali tayong sumuko sa kaaway. Yan ang nagiging problema. Okay. At pupunta na tayo. Dito sa Exodus chapter 5, kausap na ni Moses, si Paraon, o si Aaron, and afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Yan. Palayain mo, sabi niya, para naman makapaglingkod naman. Exodus chapter 5, verse 1. And Pharaoh said, who is the Lord that I shall obey his voice to let Israel go? Sabi ni Paraon, I know not the Lord, neither will I stand, let Israel go. Sabi ni Paraon, sinong Panginoon ang aking pakikinggan? Siya ang supreme God, siya ang supreme God doon sa lugar na yon. Alam niyo ba kung bakit merong 10 salot na tumama sa Israel? Dahil meron silang pangunahing 10 Diyos-Diyusan. Nung patayin, nung bumaha ang palaka doon sa lugar na yon, anong Diyos-Diyosan ang tinawagan ng Israel? Ang kanilang Diyos-Diyosan ang pangalan ay si Heket. Pero walang nagawa yung Diyos-Diyosan nila. Mga kapatid, nung nagkaroon ng tubig ang baha, nagkaroon ng kulay dugo ang tubig, sino ang Diyos na tinawagan na si Gabi? Pero walang nagawa yung Diyos-Diyosan nila. Nung umulan ng apoy, tiniwagan nila yung kanilang Diyos-Diyos ang araw na ang pangalan ay Sira. At nung mamatay ang lahat ng panganay na lalaki ron, dinala ang mga bangkay na ito sa harapan mismo ni Haring Paraon. Dahil siya ang Supreme God, buhayin mo yung aming panganay na anak. Dahil ikaw ay Diyos. Pero anong sagot ni Paraon? Kung yun yung anak kong panganay, hindi ko magawa. Pero nang mamatay ang panganay ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, binuhay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at tumupo sa kanang kaluwalhatian. Ganyan ang kaaway. Ano sabi ng Diyos? Wala akong nakikilalang Diyos. Mga kapatid. And they said, the God of Hebrews hath met with us. Let us go, we pray thee, 3 days journey in the desert and a sacrifice unto the Lord God, lest he fall upon us the pestilence or with the sword. Kaya anong nangyari dito mga kapatid? Nagkaroon ng matinding salot dahil hindi sila pinapayagan
Pero bago po nangyari yan, nang dumating ang salot, nagalit ang Paraon. At dito po ay inatangan sila ng mabigat. Verse 5, Exodus 5:5. And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and he make them rest from their burdens. Ito na, sabi niya, puro kayo pagayon-gayon. And Pharaoh commanded the same day the taskmaster of the people and their officers, saying, Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore, let them go and gather straw for themselves. Ganyan ang ginawa. Nag-utos si Paraon sa tagapag-atag ng bayan, sinasabi, huwag ninyong bibigyan. Ang sabi niya, huwag ninyong bibigyan ng bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, ng bricks. Nagaya ng dati, sila ay pumaroon at magtipon. Taas mo yan. Magtipon ng dayami sa kanilang ganang sarili. Dati sila po ay sinusuplayan ng kanilang gagawing hollow blocks o yung bricks. Ngayon ay hindi na. Pabigatin mo ang kanilang trabaho. Kumuha sila ng kanilang dayami doon sa bukirin at sila na mismong gagawa at ganun din ang bilang ng kanilang gagawin. Di ba ganun ang gusto ng kaaway sa atin? Nang kayo po ay ninanasan niyong umalis sa sistema ng sanlibutan ito. Gusto niyong makatakas sa kabulukan ng sanlibutan ito. Ano ang ginagawa ng kaaway sa inyo? Yung mga anak niyo, kahit kayo, di ba't pinagtatrabaho kayo araw ng linggo? Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Magtrabaho ka araw ng linggo. May 30% ba yung patong sa mga nagtatrabaho? May 30% ba sa overtime? Babawiin naman doon sa tax. So, ganun po ang ginawa sa kanila. Hindi na sila nagbigay ng straw. Pupuntahan po natin nang sila po ay sinabihan dahil nangamatay na nga yung mga panganay na ay mga kwandon. Mga hayop nila, nagkaroon na ng mga salot. Kaya ang hirap ng kalagayan ni Moses dahil sinusumpa si Moses ng kanyang bayan. Sabi niya, salot ka eh. Nang dahil sa ginawa mo, pinahirapan tuloy kami ng mga tao. No? Puntahan mo, sabi sa verse 20. Verse 22. And Moses returned unto the Lord and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated these people? Why is it that thou hast sent me? Bakit mo ako sinugo? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Paraon ay nagsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ng bayang ito, at hindi mo man lang iniligtas ang iyong bayan. Kaya nga, mahirap ang kalagayan ng isang lingkod ng Panginoon. Sa tuwin na nasa kanya lahat ang burden, nasa kanya ang lahat ng kabigatan. So, puntahan natin nang ito po ay dumating na matinding salot para sa kanila. Sa loob, verse 7. Nung sila ay nanduro na. Mahaba po ito, at ito po ay isi-series natin yung pag-aaral nito. Dahil malaki ang kinalaman po nito sa ating buhay. Kung paano rin tayo pinalaya buhat sa spiritual Egypt. Dumating ang mga salot. Pag binasa ninyo yan, mga kapatid, 10 salot yan ang tumama sa kanila. Bakit nga pala pinasulat yan? Alam niyo ba yung nakasulat na yan ng Exodus chapter 7 ay mangyayari din, mauulit lamang ulit? Sa Revelation chapter 7, chapter 8, chapter 9, na ito rin ang sinasabi rito sa Exodus chapter 7, chapter 8, and chapter 9. Kaya makikita ninyo yung pagpula ng tubig, na kulay dugo, na hindi mainom at papait. Sabi riyan, Exodus chapter 8, And the Lord God spake unto Moses, Go unto Pharaoh and say unto him,
Thus saith the Lord, let my people go, that I may serve me. Pero tingnan mo tumatanggi pa rin. Habang tumatanggi si Paraon, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng salot. Apektado yung lugar na yon. Umakyat yung mga palaka. Pero ano nangyari? Kahit yung mga magician ay walang magawa. Nagagawa rin nilang yung nakakagawa sila, pero hindi katulad ng ginagawa ni Moses, ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Okay. At sa tuwina ay laging nagmamatigas si Aaron. Nagkaroon ng mga kuto. Sobrang daming kuto. At hindi pa rin siya pinapayagan ng Panginoon. Ng Haring Paraon. Ayaw pa rin silang paalisin. Hanggang dumating na ang panahon ng, sabi rito, in Pharaoh called to Moses and for Aaron. Exodus 8:25. And said, go ye, sacrifice to your God in the land. Sobrang dami na ng salot. And Moses said, it is not meet so to do, for we shall sacrifice the abomination of the Egyptian to the Lord our God. Sabi niyan, pwede naman kayo maghandog dito na lang Pero sabi, hindi pwede yun. Na maghain kami dito sa lupain ito. Papatayin kami ng Egyptian dahil karumal-dumal yan sa inyo. Gusto ng kaaway, naglilingkod ka, sumasamba ka, pero yung buhay mo, katulad pa rin ng sanlibutan. Yan ang ibig sabihin dyan. Yan ang tapinsiyado niyan. Okay lang na sumimba ka ng linggo, pagkatapos niyan, balik ka na ulit sa sanlibutan. Pero ang sabi niyan, karumal-dumal yan sa harapan ng mga Egyptian, babatuhin kami. Di ba yan ay binabato rin tayo ng mga taga-sanlibutan? O di ba, kasi simba mo pa lamang. Tapos ngayon, daldalira ka na naman, ay chismis mo na naman mga kapitbahay mo. Yan po ang ibig sabihin yan. We will go through this journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God, and He shall command us. Sabi niya, and Pharaoh said, I will let you go, that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only ye shall go very far away and treat for me. Verse 28. Tingnan nyo May yayaon. Pero ano sabi ni Paraon? Aking payayaunin kayo. Huwag lamang kayong magpakalayo. Tuloy idalangin niyo ako. Huwag masyado malayo. Huwag kayong masyadong magpakadalubhasa. Parang ganon. Okay lang na umatin ka. Every Sunday, okay lang yan. Walang problema, sabi ng kaaway. Yung kaaway, pagpasok mo ng church, nakaakbay pa sa iyo. Hindi nyo ba alam yun? Pag isasamahan ka ng kaaway, papunta sa church, akbay-akbay ka. Nasa takatabi mo yung kaaway. Ano gagawin ng kaaway? Sabi niya, huwag kang magpakalayo. Gagawin ng kaaway, bibitin yun sa talukap ng iyong mata. Amen, naantok ka na. Nandun yung kaaway mo Kaya, and Moses said, behold, I go out from thee, and I will entreat the Lord that the swarm of flies may depart from Pharaoh. So, pinaalis ni Moses yung mga, yung mga salot na tumama. Pero, nananatili, nagmamatigas pa rin ito. Sa verse chapter 9, muli na namang nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moses. Go unto Pharaoh and tell him, thus saith the Lord God of the Hebrews, let my people go, and they serve me. For if thou refuse to let them go, I will hold them still. Behold the hand of the Lord, the cattle. Tingnan ninyo, pati yung mga hayop na damay dahil sa ginawa nito. Ngayon, basahin nyo na lamang po yan. Sabi ni Paraon, ikaw lamang ang pupunta. Huwag mong isasama yung asawa mo at yung mga anak mo. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede. Buong pamilya kami na maglalakbay. Ganyan sa church. Ako na lang ang pupunta, hindi kasama ang asawa ko. Dumating ang matinding salot sa kanila. Apektado rin sila ng salot. Alam niyo ba kahit Israel? Bakit tayo naghihirap ng gusto sa buhay natin? Hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, buong pamilya niyo. As for me in my house, we will serve the Lord. Yan ang utos ng Panginoon. Ito, binabasa ko sinasabi ko lang kung ano yung Biblia. Hindi ko kayo pinapagalitan. Lalong hindi ko kayo pinapatamaan. Pinadadaplisan ko lang. Sinasabi ko lang kung ano yung karanasan ng Israel. Yung kasaysayan nila. Ngayon,
Sabi niya, dumating yung salot, sige, papayagan ko kayo mag-asawa, maiwan yung anak. Hindi pwede. Kasama pa rin namin ang aming mga anak sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, dumating ulit yung salot, sinalot na naman sila. Ngayon, nang dumating ang salot, sabi ni Paraon, sige, sabi riyan, sama mo na yung iyong mga anak. At sila ay sabi, let my people go that may serve me. Rise up in early morning, stand before Pharaoh and said, thou said the Lord God. Verse 13, 9:13 to 14. Yan, darating ang matinding salot sa kanila. Iba't ibang klase ng pestilence ang ipapadala sa kanila. Pero hindi pa rin sila pinapayagan. Ano ang nangyari po sa kanila? Maging hayop na matay. Mga kapatid. And then, dumating sa point na namatay ang lahat ng panganay, saka lamang sila inallowed na mag-alisan sila. Pero nang sila po ay umalis, dala nila ang lahat ng kayamanan ng mga Egyptian, dahil alam niyo, customary po yun sa Israel. And every 6 years, in the 7th year, tutunog ang trompeta. Mababasa niyo yan sa Exodus chapter 19 ba o 23. Pag tumunog ang trompeta, mga kapatid, puntahan natin. Medyo may oras pa naman. Kasi late kasi kayong dumating eh. Kasalanan nyo, hindi ko kasalanan. Hebrew 21. Yan. Tingnan nyo ha. 21 verse. Now these are the judgment which thou set before them. Pakikita ko lamang yung batas ng Israel, which is our law. Batas din natin yan. If thou buy a Hebrew servant, sabi ko mahaba itong tatalakayin natin. 6 years he shall serve, and in the 7th he shall go out for nothing. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebrew, ay 6 na taong maglilingkod siya, at sa ika-7 ay aalis siyang laya na walang sa uling bayad. Si Brother Alan ay hindi na nakakabayad ng utang niya sa akin, na baunan ng 5-6, akin ka na, alipin kita. Maglilingkod ka na sa akin. Sa loob ng 6 na taon, magiging alipin ko siya. Alam niyo ba yon? Lahat ng kanyang pag-aari, i-confiscate ko yon, akin yon. Dahil hindi siya nakabayad ng utang. And he came in by himself, he shall go out by himself. If he married, then his wife shall go out with him. Kung siya'y pumasok na mag-isa, aalis siya mag-isa. Kung may asawa, aalis nga siya ang kanyang asawa, kasama niya. Dahil si Brother Alan na hindi nakabayad sa akin, kinuha ko siya bilang alipin, maglilingkod siya sa loob ng 6 na taon, at meron siyang asawa si Sister Rinalyn, kasama niya rin na maglilingkod sa aking sambahayan. Ayusin mo, mag-alaga ka ng mga hayop ko, manukan, bakahan, lahat ng kahayupan, aalagaan ni Brother Alan. Alipin ko siya for 6 years kasi hindi siya nakabayad ng kanyang utang. Yun ay batas nun. At verse 4, if his master have given him a wife, and shall he born his son and his daughter, the wife and her children shall be his masters, and he shall go out by himself. At kung bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanyang lalaki o babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging kanyang Panginoon at siya aalis na mag-isa. Pumasok si Brother Alan, nakuha ko siya, si Brother Alan na alipin, wala siyang asawa, pero binigyan ko siya ng mapapangasawa at nagkaanak siya. Pero pag alis niya, pagkatapos ng paglaya, in the 7th year, lalaya siya dahil tutunog ang trumpeta, siya lamang ang aalis, maiwan yung kanyang asawa, maiwan yung kanyang mga anak. Batas yan sa Israel. Buksan ko lang, para talakayin natin sa susunod. If the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Ang hirap ng kalagayan ng pagiging alipin sa bayang Israel. Dahil sabi ng Biblia, Exodus 21 verse 5, dahil mahal niya ang kanyang Panginoon, mahal niya yung kanyang asawa, mahal niya ang kanyang mga anak,
ako'y hindi na lang aalis na laya. Hindi ba ganyan nangyari sa atin? Hindi siya makaalis. Then his master, verse 6, shall bring him unto the judges. He shall also bring him to the door or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Anong gagawin? Dadalhin sa pintuan, dun sa high priest, bubutasan ang tainga ni Brother Alan. At siya ay maglilingkod na. Bubutasan, paglilingkuran na siya, magiging alipin ko na siya magpakailanman. Dahil mahal niya yung kanyang asawa, mahal niya yung kanyang mga anak. Maglilingkod na siya sa akin magpakailanman. Pabubutasan ko ang kanyang tainga. Yan ang kinote ng ating Panginoon Jesucristo, na ang sino mang hindi mag-iiwan ng kanyang asawa, ng asawang babae, ng kanyang asawang lalaki, ng kanyang anak na babae, ng kanyang anak na lalaki, hindi karapat-dapat, ni ang kanyang sarili ay hindi karapat-dapat sumunod sa aking kaharian. Diyan kinote ni Kristo yan. Kaya mahirap ang kalagayan ng pagiging alipin. Sa panahon na yon, maging sa ating panahon. Dahil doon ay hindi siya makaalis dahil sa kanyang pagmamahal. And if a man sell his daughter to be maid servant, she shall not go out as the men servants do. If she please not her master, who hath betrothed her to himself. Iba na yan, mga kapatid. Ibig sabihin, in the 7th year, tutunog ang trompeta ng paglaya. Kailangan mong lumaya. Iiwan mo ba sila? O mananatili ka na lamang alipin magpakailanman? Bubutasan ng iyong tainga. Dahil sa oras na tuminog muli ang trompeta ng paglaya, hindi mo na maririnig ang trompeta ng paglaya. Bakit? Butas na yung tainga mo. Kaya kung ikaw ay merong pagmamahal sa sarili mo, gusto mong lumaya, iiwanan mo kahit gaano pa kabait yung iyong Panginoon. Iiwanan mo kahit gaano kabait yung iyong asawa. Iiwanan mo kahit gaano kabait ang iyong anak. Hindi sila ang reason para magpatuloy ka, para ikaw ay hindi magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy ka na naglilingkod sa Panginoon upang hindi mabutasan ang iyong tainga. Minsan ang problema natin, dahil ayaw sumama ng mga anak natin, pati kayo ayaw nyo na rin maglingkod sa Panginoon. Mali. Dahil oras na tumunog uli ang trompeta, hindi ka nalalaya. And every 7th year, tutunog ang trompeta ng paglaya. Kaya in every 7th year, sa 49, in the 50th year, which is Jubilee, grand celebration para sa bayang Israel. At yan ang ating panahon. 7 times 7, 49. 7 church ages. Magaganap sa ating panahon ang grand celebration. Na yun ang hinihintay natin, ang rapture. Mga kapatid. Kaya kung iyong mahal mo ang iyong buhay, mahal mo ang iyong sarili, magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Dahil darating ang oras, sila rin ay pwedeng mapalaya. Dahil kapag ikaw ay wala na doon, hahanapin ka ng iyong asawang babae, o ng iyong asawang lalaki, hahanapin ka ng iyong anak na babae at ng iyong anak na babae kung saan nanduroon ka, mga kapatid. Pero kung ikaw ay nanatili doon sa iyong dating Panginoon, walang dahilan para sila rin naman ay umalis pa doon sa kalagayan na yun. Yan ang batas ng Israel. Yan ang katuruan ng Diyos para sa kanyang sariling bayan. Ang alin? Ang every 7th year, pagtunog ng trompeta, kailangan nilang lumaya. Whether they like it or not, mamimili lamang po sila kung ano ang kanilang gagawin sa Panginoon. Yung kanilang Panginoon na kanilang mabait na pinakamamahal, kami ba ay lalaya o mananatili kami? Nasa iyo. Your decision is yours. Kung gusto mo magpabutas ng iyong tainga, then, every blowing of the trumpet, in every 7th year, hindi mo na maririnig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit? Butas na ang tainga mo. At maraming taong ganyan. Mga kapatid. Hindi ba, normally, maaaring hindi
hindi sumunod ang iyong asawa o iyong mga anak sa ngayon, pero ikaw ay nagpapatuloy, alam mo, kahabagan ka ng Panginoon. Susunod at susunod sila sa iyo. One of His day. O kung hindi man, habang ikaw ay nabubuhay pa, pag nawala ka na, katulad ng mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. May mga kapatid sa Salaman, si Jude, na sumulat ng Book of Jude. Sino pa? Si John Mark. 7 yung kapatid niya, sina Salome. Pero nung siya ay nabubuhay pa, hindi yan ma-convert. Kaya sabi niya, a prophet without honor in his own country. Walang propetang kinalugdan sa mismong sariling niyang bayan. Because of what? Familiarization. Yung familiarity. Yung kilalang kilala ka. Kaya sila po ay hindi sumusunod. Pero tandaan po ninyo, mga kapatid, huwag kayong tumigil. Pag narinig nyo yung trompeta ng paglaya, pinalaya na kayo ng Panginoon, go ahead. Lumaya kayo. At sa paglaya ninyong yan, ano ang gagawin? Sasabihin ko, Alan, igib mo ako ng tubig at ako ay maliligo na. Pagkatapos niyan, ihanda mo yung ganito. At sasabihin ni Brother Alan, sorry sir, malaya na po ako. Malaya na po ako. Akin na po yung kinumpiskate mo sa akin. Ibabalik ko yun. Lahat, pati yung tubo, ibibigay ko. Kaya mayaman din yung lumalaya. Kaya na nagaganap yun. In every year, every 7th year, pag 7 taon, papasok ang high priest in the temple. Anong gagawin? Pag buhay siyang lumabas, magdidiwa ngayon ang mga Levita at hihipan yung trompeta ng paglaya. Tututututut yung nasa labas. Hinihipan ang trompeta. At sila ay, yung mga narinig, yes, malaya na ako, malaya na ako. Kaya humihip ang trompeta sa ating panahon sa pamamagitan ng propetang si William Marion Branham. At diyan po tayo pinalaya ng ating Panginoon. Saan? Sa mga denominasyon na dati nating kinabibilangan. Okay. So, kaya magpatuloy po tayo. Huwag niyong isipin na ang ating mga anak ay hindi nagpapatuloy. Later on, magpapatuloy din po sila, mga kapatid. Makikita rin nila ang importansya ng paglilingkod natin sa Panginoon. Isang bagay ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon, sa kabila ng maraming trial, suffering na naharap natin, si Sister Richie ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Dahil ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay nananalo. Amen? Parihin ng Panginoon. Awitan muna natin ang Panginoon bago manalangin. The goodness of God, Mrs. Yan, hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Yung mga bisisa natin, ha? Oh, your mercy never failed me. All my days I've been
bunyag sa amin sa kalagitnaan ito. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na maging pagpapala ang mga salitang ito sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung paano nyo kami pinalaya, Panginoon, katulad ng bayang Israel, lamang ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na makarating kami hanggang sa lupang pangako na hindi kailanman nagkakaroon ng anumang pag-aagam-agam ng pag-aalinlangan sa inyong mga salita, sapagkat tunay ang inyong pangako, Panginoon. Salamat po sa hapong ito. Patuloy na aming inihiling na selyuhan niyo sa puso ng bawat isa amin ang mga salita ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po ay aawit para sa pagbibigay natin sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na may isang malinis na puso. Sa mga kaloob na ibinigay ng aming mga kapatid, patuloy na pagpalain niyo po ito, maging paglago ng aming ebanghelyo, patuloy na magamit, Panginoon. Salamat po sa mga hindi rin nakapagbigay ng kaloob, patuloy naming itinadalangin sila, Panginoon. Kayo po ang magpala sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw pong ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay magtatapos na sa pamamagitan ng isang awitin na I fly away habang tayo, ang bawat isa po ay nagkakamayan po tayo aming kapatid. Hoy, posisyon. Fly away.
sa pagtatapos ng aming gawain, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, hanggang sa muli naming pagtatagpo sa lugar na ito, ang kagalakan, ang kasiyahan, ang inspirasyon ng inyong mga salita, Panginoon, ang lagi po naming inaasam sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, maging sa mga pagkain pagsasalunan namin sa umaga pong ito. Patuloy naming idinadalangin, ano man ang pwedeng makasira sa aming pisikal na katawan. Linisin niyo po ito, Panginoon. Ibalik niyo rin ang mga blessing na ito sa mga nagpagal na kamay, Panginoon. Salamat po. Hanggang sa muli, pakaingatan ng bawat isa sa amin hanggang sa pag-uwi namin, aming kanilang tahanan. Pagpalain niyo po bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Dismiss tayo.